is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, so that to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, and He is the Anointed One. And let's declare our JA1 culture. Sabi dito, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I'm a good follower, I don't destroy, I build. I am not seasonal, I'm a part of something, everyone and everything. I'm a part of something big, I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. So we are Jesus the Anointed One Church. We are full gospel Christian ministry, and our head church is in the Philippines, in Batangas City. So yun, biyaya ng Lord, are we all excited sa matinding gagawin ng Lord sa hapong ito? Amen? Are we all excited? Amen. Tayo po ay pinadala ng Lord ng mensahero. So, sa hapong ito, amen? And biyaya ng Lord, He traveled from the Philippines, how many miles? Amen? So, madaming struggle ang pinagdaanan. 3 days, every day na-offload, every day, hindi siya nakakasama ng aeroplano, but praise God, He is with us today, and He will going to use by God to give the message to all of us. So are we all ready? Amen? Ayan. So yun, biyaya ng Lord. So ang ating pong speaker ngayon ay si Rev. Edwin Aban. Nandito ako. So biyaya ng Lord, let's welcome po. With JA1 Praise. Palakpakan natin ang Lord sa buhay niya. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pong mapagpalang ano niyo po nalilito ako sa oras dito. Ano po bang mapagpalang hapon. Good afternoon po sa lahat. Isa pong malaking karangalan makasama po kayo. Sabi nga po yung Pastor Jaja, nag-stay po ako ng 3 days sa airport just to be here. 3 beses po akong na-upload, and ang malayo po yung lugar namin sa Rizal. Kaya doon na lang po ako sa airport nagtulog. Instead po na ipapamasahin ko pa pabalik, doon na lang po ako para maghintay. So, marami pong struggle, marami pong talagang nais na pumigil doon sa gawain ito na makapag-share ng salita ng Panginoon sa inyo. Okay lang po ba naririnig po ba ninyo yung aking boses po na nag-e-echo? Pero okay lang po, maliwanag po yung and praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. Pero bago po tayo dumako doon, muli, isa pong mapagpalang hapon. And siguro po tumingin po kayo sa inyong kaliwa. Ayan. Magkaharapan po kayo. At batiin po ninyo yung inyong katabi ng Shalom. Shalom. Alam niyo po ba yung Shalom? Shalom is a Hebrew word na ang ibig pong sabihin ay inner peace. Hindi po lang siya, di po ba yung iba bumabati ng peace be with you. Pero kung yung Shalom na sinasabi, yun po yung inner peace. Doon po nanggagaling yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po, kayo po ay makisama sa akin at basahin po natin, nakikita niyo po ba yung aking sandali lang po. Oo nga, hindi ko. Hindi ko pa lang. Sorry for the
interaction. Hindi ko na makita yung ano. Joshua chapter 6, verse 11 to 16. Yung wala po kayong Bible, normally po ang ginagawa ko ay nilalagay ko po sa slide yung babasahin natin. Pero tumayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. At makibasa po kayo pamula po sa Joshua chapter 6, verse 11 to 16. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Sabi po dito, yan, verse 6 to 11, sabi pa 6:11, sabi po dito, ayon sa inuutos ni Josue, inikot nila sa lungsod ang kahon ng kasunduan ng Panginoon ng isang beses. Pagkatapos bumalik sila sa kampo nila at doon natulog kinagabihan. Verse 12, kinaumagahan maagang bumangon si Josue, muling dinala ng mga paring ang kahon ng kasunduan. At ang pito sa kanila ay nauna pa rin sa kahon ng kasunduan na nagpapatunog ng kanilang mga trompeta. At ganoon din ang ginawa ng mga sundalo. Ang iba sa kanila ay nasa unahan ng kahon ng kasunduan at ang iba'y nasa hulihan habang patuloy na pinatutunog ang trompeta. Uli, nang ikalawang araw, inikot nila ulit ang lungsod ng isang beses at pagkatapos bumalik sila sa kampo nila. Ganon din ang ginawa nila sa loob ng 6 na araw. Verse 15, nang ikapitong araw, madaling araw pa lang, ay bumangon na sila at iniputan ang lungsod ng 7 beses. Sa ganon din paraan, yun lang ang araw na umikot sila sa lungsod ng 7 beses. Sa ikapitong beses, nilang pag-ikot, pinutunog ng mga pari ang mga trompeta nila at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw at sinabi ni Josue, ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod na ito. Yung second verse po natin babasahin, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Ang sabi po dito, sapagkat bagaman ay nagsisilakad sa laman ay hindi kami nakikibakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang bumiba ng mga kuta. Na siyang bumiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayo na nagmamatas laban sa kabunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagkalima kay Kristo. Sige po, sabay-sabay po tayo ng buwan na anin. O Diyos naman, makapangyarihan sa lahat sa pangalan po ng iyong anak at ayong Panginoon Jesus. Muli po Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Maraming pong salamat sa hapon ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon na muli ay pag-aralan ng iyong salita. Muli ay pakinggan, Panginoon, kung ano ang mensahe mo. Panginoon, patuloy po kami lumalapit at nagpapakumbaba sapagkat sinabi mo sa iyong salita ng aming mga kasalanan ang nagiging hadlang upang hindi mo marinig ang aming mga panalangin. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po kami nagpapakumbaba. Ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Sa lahat ng gagawin mo, Panginoon, I pray in Jesus' name that all our brothers and sisters who are here right now, oh Lord God, that you will continue to bless them, oh Lord God. And Father, we use the authority that you have given to each and every believer. We command all the works and the wiles of the enemy that are trying to hinder this worship, and we command them to get out of this place in Jesus' name right now. In Jesus' name. And Father, we pray for your warring angels to continue to protect the four corners of this building, even your walls of fire to continue to cover this place in Jesus' name. Father, we thank you and we declare this place as a holy ground so that we may continue, O Lord God, to communicate with you, to worship with you in Jesus' name. Father, once again, we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, malaya na po tayong mga kaupo. At alam niyo po, ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa hapong ito ay ng Panginoon ay
po natin, ang nakalagay po dito, Jericho, a wrong place to hide. At doon po sa ating text ay doon po sa Joshua, chapter 6, verse 11 to 16, at saka po yung 2 Corinthians 5:17. Kapag nakita po nyo kasi yung sinabing Jericho, sino po ba yung nakakaalam o narinig na yung storya ng Jericho? Yung walls of Jericho. Lagi po natin naririnig. Alam niyo po ba, yung Jericho ay ipinangako po ng Panginoon yung lupa, yung pong Kanaan. And Jericho are on the way doon po sa promised land ng Panginoon. At kung matatandaan niyo po, nung kapanahonan ni Moses, ay pina-ispayan po ng Panginoon, pina-ispayan ni Moses yung pong Kanaan. At pinadala po niya yung mga espiya, at ang pinadala po niya ng espiya ay 12. Amen? Narinig niyo po yan, 12. Out of the 12 spies, 2 po yung nag-report ng mabuti. Kasi sabi ng 2, nakita po ni Caleb at ni Joshua na maganda yung ani. Dito nga po nakita ko ang lalaki ng kamatis. Ang ganda po ng kamatis, nakita ko yung ani. Pero yung pong pinuntahan ni Caleb at saka ni Joshua, ang nakita po nila ay malalaking bunga ng grapes. At dalawa po sila doon sa kinuha nilang bunga. So, ibig sabihin, masyadong malalaki. Amen? So, sagana. Pero, meron pong 10 ang nag-report. Yung pong 10 nag-report, ang sabi hindi natin kaya. Bakit? Kasi yung lugar po na dadaanan nila ay yung lugar ng anak. Yung pong anak na trying na ibig kong sabihin yung mga higante. Sila po yung pinanggalingan ni Goliath. So, ibig sabihin malalaki. Pero, alam niyo po ba na sa pagtagal ng panahon ay yung mga inutusan ni Moses at yung kapanahonan po ni Moses, yung lahat ng mga tao ngayon ay nawala na po. So, ang new generation ngayon ay si Joshua na. So, si Joshua po yung nagmana noong position ni Moses. At si Joshua nagpadala din po ng spy. Ngayon, nagpadala po siya ng spy at pinapunta niya doon sa Jericho. Okay? Doon po nakita ng mga spy, nakita po nila si Rahab. Si Rahab po ay doon sa salinahi ay siya po doon ang pinanggalingan ng ating Panginoon Jesus. So, look at the scripture po, si Rahab pumunta. Ngayon, nangako yung mga spy na hindi nila gagalawin si Rahab dahil pinoprotektahan nila. Dahil nakahanda na po ang Panginoon na ibigay yung pangako doon sa kanyang mga anak. Doon sa kanyang mga anak. Ngayon nakaharang yung Jericho. Alam niyo po ba, kaya sinabi ko na Jericho is not a good place to hide. Kasi nung mabalitaan po ng mga Kananay, kung mabalitaan po nila na darating yung mga Israelita, nagtatago po sila doon sa Jericho, doon sa wall. Alam niyo po ba na napakalaki noong Jericho wall na yon? Kung makikita po ninyo dyan sa slide, napakalaki po ng wall. At hindi po siya kayang i-penetrate at hindi po siya kaya dahil na napakataas. Yun na po yung binasa natin kanina na isang buog. Pero sa pagpunta po nila, sabi po ni Rahab doon sa mga spy, sabi po ni Rahab doon sa mga spy, na alam namin na yung Diyos ninyo ay makapangyarihan. Kaya hindi po alam ng mga Israelita na paglagpas pa lang nila doon sa Red Sea, nung binuka ni Moses yung tubig, nabalitaan na ng mga Kanaanay. Kaya takot na takot sila. Kaya ang ginawa nila, walang nakapapasok at nakalalabas sa gabi doon sa Jericho, doon sa wall. Yung hari, binigyan sila ng instruction na walang lalabas. Walang papasok. Kaya nga po yung mga spy, saan pinadaan ni Rahab? Pinadaan po niya doon sa kanilang bintana. Pinatago.
Ngayon, bakit ko po kinukwento? Kasi ito pong Jericho ito, itong wall na ito, akala nila ay napakatibay. And which is true, matibay. Pero alam niyo po ba na itong Jericho ito ay pinatumba ng kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon, bakit ko po sinabi na Jericho is a wrong place to hide? Alam niyo po ba na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang Jericho? Alam niyo po ba na ang bawat isa sa atin ay nakaranas o hanggang sa ngayon ay may kanya-kanya pang Jericho? Sabi po dito, what are the Jerichos of our life? Ano po ba yung Jericho? Kasi kung titingnan ninyo, pagkandaan ninyo, yung Jericho ay nakaharang sa lumang pangako ng Panginoon. So ngayon, ano po ba yung mga Jericho natin? Ano yung Jericho ng buhay natin? Una, yung personal Jericho natin. Yung personal nating buhay. Ano yung una? Overcoming addiction, substance abuse, unhealthy habits. Meron po tayo yan. May mga sa katawan po natin na andun po yung Jericho. Meron po tayong habit, meron po tayong na ibinigay na natin, sabi natin, Panginoon, ibigay ko na sa inyo lahat. Itong isa na lang, akin na lang po. So marami po, meron po pagkakataon na gano'n, sabi po dito yung ating unhealthy habits and yung ating negative thoughts and patterns. Minsan ganun po yung pumapasok sa isipan natin. Tandaan niyo po, at lagi ko pong sinasabi, kapag sa isang minuto, pinaglaro ninyo yung gawa ng kaaway sa isip ninyo, it will took 1 hour bago ninyo maalis. Pag naisip ninyo, naku, delikado ako sa trabaho. Pinabukasan, bawat araw po yun, hindi kayo mawawala ng peace. Bakit? Kasi po ang kaaway ay naandoon na lagi nag-i-discuss sa inyo. So ngayon anong mangyayari? Magkakaroon po kayo ng depression. Magkakaroon po kayo ng pagkakataon na pagdudahan ang ipinangako sa inyo ng Panginoon. One, yan po ay isa. Yung ating, yung overcoming natin ng addiction. Pangalawa, yung po mga healing trauma natin. Ang sabi po dito, this could be overcoming the emotional and psychological scars of the past. So yun po yun yung mga nakaraan natin. Yung mga nakaraan natin na inihininga natin sa Panginoon ng tawad. Minsan, paulit-ulit po yung inuulit ng kaaway. Hindi po ba ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw yung humingi ng tawad, yung iyong kasalanan na yan, kinalimutan na ng Panginoon. Pero hindi po kinakalimutan ng kaaway. So anong kanyang ginagawa? They are trying to disturb you. They are trying na kayo ay manghina. So yun po yun. Yun yung po ating So kailangan na andun po na yung kagalingan natin. Na andun na kailangan natin yun. Pangalawa, dealing with loss. Ito po yung medyo talagang sa personal po natin ay masakit. Lalo na po kapag kayo ay naglilingkod na sa Panginoon. Katulad po kung tinawag ko ng Panginoon 1986, I was called by the Lord 1986, 1988, nasa Saudi po ako. And sabi po ng aking tatay, saan na ako pagdamot pag ako ay, pag ikaw ay nasa abroad na, pag ikaw ay sumweldo na ako ng sweldo. Maraming niyo po ba yung una kong sweldo ang ipinadala ko hindi pang pagdamot, kundi yung una kong sweldo ipinadala ko para siya ay ilibig. And hindi po ako nakauwi kasi nasa Saudi po ako. Napakahirap po sa Saudi. And napakasakit po nun. And nag-question ako nun sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, dapat naman ako naglilin ko sa iyo. Bakit gano'n ang nangyari? So minsan, yun po yung ginagamit ng kaaway. Tandaan niyo po, kapag kayo ay patuloy na lumalapit at lumalakad sa Panginoon, kapag kayo patuloy, subukan po ninyo. Mas marami yung gawa ng kaaway. Bakit? Kasi kayo po ay malapit na doon sa presensya ng Panginoon. Kayo po ay lumalapit. Anong ginagawa ng kaaway? Kayo po ay dinidistract, nililingkid.
So yun po yung ginagawa ng kaaway. So kailangan yun po yung ating ano. So ito po yung ating mga Jericho. Ito po yung personal na Jericho ng buhay natin. Pangalawa po, meron lamang pong tatlo. Pangalawa, yung pong ating professional Jericho. Professional, yung mga trabaho po natin. Unang-una yung pong mga career setback natin. Sabi dito, this involve overcoming failures, disappointment, or rejection. Parang ganun, pag nag-apply ka ng trabaho, naghahanap ka ng trabaho, qualified ka naman, hindi ka makatanggap. Magaling ka naman. Kung lawag ka, hindi ka matanggap. Bakit? Bakit hindi ka matanggap? Kasi hindi mo isinasalanay ang lakas sa Panginoon. Tandaan po, kahit na po kayo gaano kagaling. Kahit na po kayo yung pumasok sa pinaka-the best. Pero kung hindi po ibibigay ng Panginoon dahil hindi para sa inyo, hindi po nyo makukuha. Minsan nga po, magugulat kayo. Yung trabaho na hindi nyo inaasahan, yun po yung trabaho mapupunta sa inyo. Katulad po, napunta ako sa Saudi, akala po kung magtatrabaho ka, civil engineer, ayusin namin yung tarmac nung daanan ng airport. Pagdating ko po doon, isiningit ng may-ari ng agency yung kanyang anak. Ang trabaho ko po doon. Sabi ko, uuwi na. Sabi ko, sayang naman po yung aking kung dito lang uuwi na ako. Tapos sabi ng agent ng Saudi, sige, meron kami supervisor. Kaya po hindi niya ako napunta sa aeroplano. Pero po hindi po ako Panginoon. Kaya hindi po ako naging civil, nagtrabaho po ako sa aeroplano, kaya po meron kaming benefit ngayon na pwede kaming magbakasyon kahit saan. Libre po sa ticket. Kaya lang po minsan yun nga po at araw ako naupo. Pero purihin po ang Panginoon. Dahil alam niyo po, wala pakabuti po ng Panginoon nung nagtanong ako yung price ng ticket 100,000, more than 100,000. Samantalang yung binayaran ko 16,000. Hindi po ba napakalaking blessing? So, yun po yung kailangan natin, yung mga career setback natin, yung achieving goals. Sometimes, yung po nga sabi dito, this could be overcoming self-doubt or procrastination to achieve your dreams. Sometimes, nagkakaroon po tayo ng doubt doon sa ating kakayahan. Dahil sa matagal na tayong hindi naibibigay o lagi tayong nag-fail, nawawala na tayo ng tiwala. Minsan, nawawala na tayo ng tiwala sa sarili natin. Minsan sinasabi natin na hindi na tayo qualified. Minsan sinasabi natin na wala na akong pag-asa. Pero alam niyo po ba, sa Panginoon, lagi po, there is always hope and there is always the best na ibinibigay ng Panginoon. Amen? So yung pong achieving goals. Pangalawa, yung pong building relationship. This could be overcoming conflict or misunderstanding in your personal or professional relationship. Alam niyo po ba, kapag kayo ay anak ng Panginoon, lahat po ng favor ay nasa inyo. Sa trabaho, makikita po ninyo sa trabaho, hindi po nyo napapansin yung iba nagkakaroon ng problema, malaking issue, pero kapag kayo ay tumawag sa Panginoon at sinabi niyo, Lord, eto na yung sitwasyon ko, hindi ko alam. Ano yung gagawin ko? The Lord will make. Alam niyo po yung trabaho ko dati sa airport. Meron po akong 500 na kataong hawa. And meron po kaming 300 flights a day with different sectors. Pagka po yan ay nagkaroon ng problema at nagkaroon ako, pasensya na po ay Batangas, nag-mix, hindi mo na po alam ang gagawin mo. Kasi ang hinahabol mo po ay time frame. May time frame ka, may time hinahabol mo, alam mo po ba nangyayari sa isang sulo, kung iiyak ako at ako'y nananahan. Totoo po yan. Panginoon, hindi ko na po alam ang aking gagawin. Kasi kapag na-overwhelm kayo doon sa nangyayari sa inyo, hindi na alam ang gagawin. Pero sabi ko, Panginoon, ano yung aking gagawin? Alam niyo po ba? Yung mga tao po may kanya-kanyang idea. Hindi naman po nagtatrabaho sila as laborer o nagtatrabaho sila as driver. Hindi wala po silang alam. Actually, minsan, more than qualified pa nga po sila. Merong mga IT, meron po mga ano. So, pagdating po ng problema, meron po silang kanya-kanyang suggestion. At the end of the day, matatapos po yung trabaho. Alam niyo po ba, pag natapos po yung trabaho ko, darating yung manager ko. Sasabihin niya, very good, you've done a wonderful job. Pero hindi po ako yun, hindi ako.
So, kailangan ganun po yung ang inaano natin. So, may mga setback po tayo. At ang pangatlo po, ay yung spiritual Jericho. Ito, marami po tayo na nagkakaroon ng issue dito sa spiritual Jericho. Yung humahad lang sa atin para tayo gamitin ng Panginoon. Ano po ba yung una? Overcoming doubt. This could be overcoming doubts about your faith. Minsan marami po yung tao na hindi po makapagbahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi ko pa kasi nababasa yung buong Biblia. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko i-share. Alam niyo po ba? I-share niyo lang sa katabi ninyo na mahal ka ng Panginoon. Ipakita niyo lang po yung ginawa ng Panginoon sa buhay niyo. Yung po ay pag-share. Yung po ay pagbabahagi. Kapag ipinakita ninyo na Panginoon, kapag ipinakita niyo sa tao na mahal kita, makikita niyo po. The Lord will use your mouth and lips to share His word. So hindi po natin kailangan na masaulo yung Biblia. Hindi po natin kailangan hintayin. Bakit? Kasi malapit na po dumating. Kung sinaulo po natin ng Bible, baka po matagal na, hindi pa natin i-share. Alam mo po ba kung ano yung nararamdaman po ninyo at sinabi ninyo? O ang gawin po ninyo kapag meron kayong nakatabi sa sasakyan, hindi po ninyo alam kung paano i-share, pwede niyo po siyang sabihin na pwede ba kitang ipanalangin? Pwede ba ako manalangin? Pwede ba kitang ipanalangin? Growing in spiritual maturity, this could be involved overcoming spiritual stagnation or complacency. Minsan marami po sa atin yung ganito, yung Kristiyano na okay na ako nakilala ko ang Panginoon, save na ako. Tanungin ko po kayo ngayon, kung darating po ang Panginoon ngayon, 1 minute, ngayon po ay anong oras na po? 1:59. In 2 o'clock, darating ang Panginoon. Sino po yung ready na handalan tumanggap, handalan sa lubungin ng Panginoon? Hindi. Amen. Wala? As po naman, yung sigurado, amen. Natatanggap, amen. Di po ba? Kasi tinanggap natin ang Panginoon eh. Kasi sabi ng John 1:12, ano sabi ng John 1:12? To those who believe, to those who accept Him, it become a children of God. So kapag tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay, mga anak ng Diyos at tayo ay may kasiguruhan. Pero ang tanong po, maligaya kaya kayo doon sa langit kung makikita ninyo yung mga mahal sa buhay ninyo maiiwan. Di ba? Napakasarap po doon sa ating pinagpapaguran na andito po tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, sinusunod yung kanyang mga sinasabi. Pero alam niyo po ba na meron din po tayong responsibility. Meron din po tayo na dapat gawin. Hindi lamang po tayo mananatiling complacent. Ibig po sabihin ng complacent, okay na. Basta sisimba ako, uuwi ako, okay na ako, ligtas na ako. O paano po yung iba? Iba ba? Ang sabi, ibinahagi natin yung salita ng Diyos ng libre, dapat ipagkaloob natin dito. Tingnan niyo po yung mga puso ninyo may kapayapaan dahil nakilala at narinig niyo yung salita ng Diyos. Di po ba napakasarap ibahagi yung kapayapaan na nararamdaman natin doon sa iba pa na hindi nakakakilala sa at wala nung lagi ko rin pong i-share. Yung nakaraan na-share ko rin po, yung sinasabi. Yung iba tumatawag po sa panalangin, ang sabi, bakit hindi dinidinig ang aking panalangin? Bakit po? Kilala niyo si Jesus o kilala niyo ang Panginoon, pero hindi tayo kilala ng Panginoon. Ang kailangan po ninyo ay yung paglapit sa Panginoon. Ang kailangan po ninyo ay yung pagdulog sa Kanya. Hindi naman po nangangailangan yun ng napakalaking bagay. Ang kailangan lamang po ay yung inyong pananampalataya at yung inyong pananalig. Sharing your faith, sabi po dito, katulad ng sinabi ko, nandun po yung kayo ay nahihiya. Yan po yung mga Jericho na dumadating sa buhay natin, nahihiya kayo i-share yung Word of God.
Ay naku, mas mataas ang pinag-aaralan niya kaysa sa akin. Peter. Sino po ba si Peter? Peter is a fisherman. Pero naging fishers of men. Hindi po ba? So marami po yung so kailangan po, yun yung Ngayon, ito po yung kaya sinasabi ko kanina, yung pong Jericho, marami pong Jericho na humaharang doon sa atin. Yung pangako ng Panginoon, yung humaharang sa atin. So, ngayon, ano po yung dapat natin gawin? Ano yun po ba yung ginawa ng mga Israelita? Ano po yung ginawa nila? Umiko? Yung gigising sila, tapos iikot? Pag-ikot po nila, ano pong nangyari? Di po ba umikot sila ng 7 beses? So, kailangan din po natin yung, ano din po yung tatlong bahagi na kailangan po natin ng pagsunod at kailangan po natin ng pagpupulis sa Diyos. Kung dumadating po tayo sa ganitong klase ng pagsubok, manatili po tayo. Meron pong 7 ways. 7 ways to praise the Lord. Sino na po nakarinig nun? Worship Team. I know, narinig din na ito. 7 ways to praise the Lord. Steve Coogan. Amen? So, ito po yung sinasabi. Sabi po there are 7 ways to praise the Lord. Yan po yan. It's all in Hebrew, but it will be in English. Una, sabi po doon, Toga. Second, Yada. Barak. Shabbat. Sama, Alan, at saka Protein. Ano po ba yun? Ano po yung bawat isang yun? Sabi po dito, yung Toga, yun po yung pagpapakumbaba. Kaya sabi po dito na Hebrews 12:1, kaya nga mga kapatid, nakikita ko sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo ang inyong mga sarili bilang mga. So, kailangan po pagkaganon, dumating tayo sa Jericho na nakaharang ang gagawin natin. Katulad ng lagi ko sinasabi, kapag po meron kayong problema, napakabigat na problema, ang una nyo po iniisip ay yung inyong kapitbahay, yung inyong kakilala, kung sino po yung pinakamataas at may power. At pagka po kayo nabigo, saan po tayo rin pupunta? Saan po tayo lugar na Panginoon tulungan po. Dito ang sabi ko, magpakumbaba tayo. Kapag meron po tayong problema, kailangan po natin magpakumbaba. Pangalawa, sabi po dito, Yada, at habang nakataas ang kamay ni Moses, alam niyo po ba, kapag itinaas natin yung ating mga kamay, kaya po pag nag-worship tayo, sabi nga po ni kapatid, taas natin ang ating kamay. Alam niyo po ba, pag itinataas niyo yung kamay, nagpapakumbaba po kayo sa inyong harapan, pero yung po pagkataas ninyo, naandun po yung pagbabay ng Nagtanda yung mga Israelita na nakikipag-away, nakataas ang kamay ni Moses. At dahil sa pagod niya, bumababa yung kanyang kamay, kaya pumakyat si Aaron at itinaas ang kamay at nanay. Ganun din po tayo. So kailangan po natin yung Yada. Kapag dumating yung Jericho, kailangan natin yung Yada, kailangan natin itaas yung ating mga kamay. So, pang-apang tatlo po yung Barak. Nagpatira pa si Moses at sino ba? Yung pong Barak. Ilan po ba sa atin yung nananahin? Like ilan po din yung nananahin. Subukan po ninyo. Kapag po meron kayo napakabigat na problema, alam niyo po nasa Saudi, nahabla po yung nanay ko at wala kami po kung makukulong. Kasi malaki yung utang, hindi namin alam po ano yung ginawa. Pero alam niyo po ginawa ko na nasa Saudi. Sa itaas po ng aming utang na patira ka po. Nung araw kong may hearing siya, lumabas ko yung may pinarmahan parang nanay ko na 10,000 lang dapat yung babayan. Saka ako nakita at na-absorb ko. So, alam niyo, napakabisa ko, napakantong pagpapatira pa sa harapan ng Panginoon. Pang-apat po yung Shabbat. Kaya ang mga tao sa bawat bansa magpalakpakan kayo, sumigaw sa Diyos ng may kalagayan. Kita nyo? Halina, nagpapalakpakan po tayo. Alam niyo po ba, when you clap your hands and shout, the enemy are shaking. Kapag po kayo ay nag-praise the Lord, kaya nga po pag doon
Lord, praise the Lord in Jesus' name. Praise the Lord. Dumalayo po ang kaaway because there is no other name given. Kundi yung pangalan ng Panginoon. So kailangan po natin yun. Kailangan natin pumalapas, kailangan natin bumiyaw. Panglima, yung pong sama. Alam niyo po ba, meron, kaya hindi ko na meron pong tinatawag na shofar o yung ramson. Yun po yung laging ginagawa nila. Sa ibang translation ay trompeta, pero yun po ay yung shofar. So when you blow those horn, it's declaring the presence of God. And in Israel, lagi po nilang ginagawa. So declaring the presence of God. Number 7 po yung halal. Nakikita niyo po, nakaranas na po ba kayo noon? Yung sumasayaw kayo, naalis ninyo yung inyong mga palyapak, sumasayaw kayo, dumulugan kayo, dahil binibigyan ninyo ng papuri. Tingnan niyo po yung nangyari kay King David. Yung pong Ark of the Covenant, wala pong makapagdala. At yung humawak pong priest ay namatay dahil hindi siya worthy. Pero nung dinala po ni King David, ano niyo yung nagpakubaba po siya. Inalis niya yung kanyang king robe at nagdan siya habang dinadala nila. Kaya nga po nagalit yung kanyang asawa. Nagalit yung asawa ni King David. Pero pinarusahan siya ng Panginoon, hindi sila nagalit. So, dapat po pagdapit natin ganun, yung pong halal. At yung pong panghuli ay yung pong tihila. So, ang sabi po dito, kailangan natin purihin ang Panginoon. Kaya po lahat ng mananampalataya, walang malabas sa bibig, kundi ano? Praise the Lord. Di po ba? Pag nakita praise the Lord, kaya nga po yung iba sa atin ang tawag mga praise the Lord. Yung iba tinatawag na praise the Lord. Kasi wala po tayong ibang pinupuri at itinataas, kundi ang pangalan ng Panginoon. So, sa bawat Jericho po ng buhay natin, alam mo, may mga yung Jericho natin, yung personal, yung pong ating career, maaari pong iba sa atin, na nagkakaroon ng problema. Pero alam niyo po, kung itataas natin at patuloy na pupurihin ng Panginoon, sabi po yung binasa natin Corinthians, we are not fighting with flesh and blood. Our weapon is not on flesh and blood. Anong weapon natin? Ang weapon natin ay ang Panginoon. At kailangan lang natin itaas yung kanyang dakilang Panginoon. And shalom po sa inyo. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Sige po, habang pong inaayos ng ating worship team, yung habang po silang pumupunta at habang po silang inaayos. I want everyone to just close their eyes, bow their heads, and kausapin po ninyo ang Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon ninyo, ano yung mga Jericho na pinagdadaanan ninyo. Pero tandaan po ninyo, kahit gaano po kalaki yung Jericho, nakita niyo po yung Jericho, but in a shout with the power of nagiging hadlang upang patuloy kayo na ano naman po yung Jericho na humahadlang upang patuloy na kayo ay gambalain ng kaawan. Sige po, yuko po tayo. Ilapit po natin sa Panginoon while our worship team sings a worship song. Sige po. Huwag niyo pong pansinin yung nasa kaliwa, nasa kanan ninyo. Now is the time na kausapin po ninyo ang Panginoon. Just talk to God. Kausapin po ninyo ang Panginoon. Ano man po yung inyong mga hinaing, ano man po yung inyong hinanakit. Sige po. At bawat isa na may nais pong ilapit sa Panginoon, inanyayahan ko po kayo dito sa una. Kung gusto niyo po na ilapit sa Panginoon, sige po. Our altar is open. Kung gusto niyo po na
idulog sa Panginoon. Ito po, hindi na bawang yes, talk to God, at kung ninanais po ninyo na patuloy yung makausap para Panginoon, na-arba is open, pwede po kayo pumunta sa ulan at muling isupo ang inyong sarili sa Panginoon. There's nothing impossible po. Ano man po yung hinihingi ninyo, ano man po yung mga pangangailangan, tandaan niyo po, Panginoon laging alagaan. Hallelujah. Huwag yung samahan na po ang kariyan sa natin. Panginoon, maraming po sa tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay na aming pinag-iiwalaan. Aming nabuto, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming pagkalinaan, ang aming mga pagpupulan. Kaya ang aming Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay. Pilipinas at Panginoon, in the name of Jesus, I pray, Lord God. All our brothers and sisters who are coming, Lord God, for all those Jericho, Lord God, all those Jericho in their life, that give me your promises. Father, in the name of Jesus, I give you for yourself in your life. And Father, I pray that you will show the beauty of that in Jesus' name. So we want to Even
in Jesus' name, and let your holy blood continue to cover them in Jesus' name. Father, we thank you, and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen.